Sabi ni Kristo, huwag kayong magtipon ng kayamanan. Kaya lahat ng pastor na mayaman, patutunayan ko, hindi sa Diyos, sa demonyo, antikristo. Inalam ng investigador kung ilang sasakyan ang personal niyang pag-aari. Batay sa talaan ng Land Transportation Office, 6 ang sasakyang nasa pangalan ni Brother Eli at pawang nasa address ng Apalit, Pampanga. Ang pinakamahal dito, ang Chrysler Town and Country na nagkakahalaga ng 1,800,000 piso. Oh, sige, paharapin nyo silang lahat. Patutunayan ko, lahat ng pastor na yumaman sa relihiyon, hindi sa Diyos yan, antikristo yan. Dahil sabi ni Kristo, bawal ni Kristo, huwag kayong magtitipon. Kasi ako may restaurant ako no? Iba-ibang klaseng isda ang aming... actually, kung bumili ko ng isda, truck eh. Kasi 7 yung restaurant namin, ano. Ako, maraming kalakal. Ngayon, meron tayong piggery, meron tayong palaisdaan, meron tayong tindahan sari-sari, meron tayong tindahan ng feeds, may tindahan tayo ng tubig. Halos lahat ng kalakal, may restaurant tayo. Yung kayamanan sa lupa, huwag, bawal. Ha? Meron kasi akong call center na kasangkapan sa mga negosyo sa Pilipinas, sa Russia, may mga kliyente kami sa Amerika, may kliyente kami sa iba-ibang panig ng mundo. Awa naman ng Diyos, kumikita. Bawal hindi. O sila, may tipo na wala. Meron, naka-mansion eh. Oh, naka-mansion. Oh, balik mo sa akin. Ikaw ba, brother? Nagtitipong ka ba? Wala. Gusto mo, mag-imbestiga ka sa lahat ng bangko. Ang maiimbestiga mo, may utang pa nga ako. Pero sabi niyo, meron kayong mga sarili niyong negosyo. Meron po. Patay sa mga dokumento mula sa Securities and Exchange Commission, 2 ang kumpanyang naglalaman ng pangalan ni Brother Eli. Ang mga ito ay ang ADD Homes and Development Corporation na itinatag noong taong 2000 at ang Sorda Builders na itinatag noong taong 2001. Sa Department of Trade and Industry naman, 6 ang negosyong nasa pangalan ni Brother Eli. Kaya ako may pruwebang hindi ako nagpapayaman. Kaya ako may pruwebang hindi ako nagpapayaman. Meron ako restaurant dito sa South America, sa Brazil. Ito, no? May restaurant din tayo sa Saipan. Ang relihiyon hindi instrumento ng pagpapayaman. Meron tayong restaurant sa Singapore. Meron tayong pinagkakakitaan sa Singapore. May pinagkakakitaan ako sa Middle East. Ang tunay na relihiyon sa Biblia, hindi instrumento ng pagpapayaman ng ministro. No? Kaya kumikita po ako. Hindi ka makakaipon. Ako, tanda ko na. Biro mo nakakaipon. I started in this ministry in 1968. Meron po akong babuyan, no? Yung kababayan baka hindi daan. Mga 10 hektarya yung aking palaisdaan. Meron akong isang farm na mayroong inaalagaan akong mga baka. Awa naman ng Diyos, dumami na yung baka ko. Hindi baka sakali lang yun, talagang baka yun, brother man. Meron din akong 4 na feed supply. Meron akong restaurant. Water station pa, brother? May 3 akong water station. Meron din akong wag na natin sabihin yung iba dahil baka hindi sila bumili. Sila 10 taon lang, 10 milyon. Pero mo, dealer ako ng Coke. Dealer ako ng Fanta. Dealer ako ng Pop, Cola, Sarsi. Dealer kami ng Pepsi, ng Pure Foods Hotdog. Lahat ng pwedeng pagkakitaan, pinapasok namin. At magbubukas pa ako sa Kunlolobin itong hinaharap na linggo. Baka makapagbukas ulit kami ng bicycle and tricycle supply dito sa Apalit. Magbubukas pa rin kami ng lugaw supply sa Novaliches. Yung building doon na ginagawa ko, Ordinate Center, yung ilalim, pwedeng tindahan yun. 10 taon lang, ang daing milyones. Dito, meron ba? Wala eh. Ako rin po kasi may-ari rin ng gasolinahan eh. Kapatid, may gasolinahan po ako, kala nyo. Brother, magkano po ang pera ng dating daan? If we are going to base it from receipts all over the archipelago, may pumapasok kaming mga
something like less than 100 million a year. Naniniwala kasi ko sa bawal ni Cristo. Huwag kayong magtitipon ng kayamanan sa lupa, na sinisira ng tanga at hinuhukay ng magnanakaw. Meron ako nakasanlang alahas. Halagang nakasanla ng 4 na milyon. Ang halaga ho nun, nasa 12 milyon. Ba't ayaw ng Diyos mag-ipon ng ministro? Basa, sapagkat Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon? walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Bibintang, matanda-iday ro sapatos, inggit lang sila. Ikaw man ang maging first lady for 21 years, makakaipon ka rin ng maraming sapatos. So, konti nga yung kay Imelda na yun eh. So, konti pa po yun? O, compared sa sapatos ko. Sapagkat iibigin niya ang isa, kapopootan niya ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Tingnan ninyo, lahat ng ministrong mayaman, bobo sa Biblia. Bobo. Lahat ng pwedeng pagkakitaan, napsubukan ko na. May pahulugan akong panty, brief, medyas, mga sapatos. Lahat, alam ko yung negosyo. Miski ngayon naman, nakita nyo naman, di ba? May negosyo kong tubig, restaurant. Di ba may tubig tayo? Ewan ko nga sa inyo, bibilin lang kayong tubig, ba't ayaw pa kayo rito bumili? Bobo. Ginagarantiyan ko, bobo. These are greedy dogs. They are called in the Bible as dogs. Greedy dogs. What they understand only is gain. Like what is Isaiah have prophesied. They cannot understand. They all look to their own way. Everyone for his gain. It is their mastery. How to gain from people who are poor. People who lack everything, and they are taking advantage of them to enrich themselves. They are greedy dogs. They are not satisfied with gain. Always they want to gain money and riches. They are not satisfied. Pag hindi ka talaga nag-a-agree sa Biblia, aawayin kita talaga, ibubulgar ko ang kawalangyaan mo. Pagka nagtuturo ka ng iba sa nasa Biblia. Luko-luko eh. Para makilala mo yung totoong relihiyon, kailangan ng aral nun, tama, walang mali. Pag nakakita ka isang mali, layas na. Layas na. Layas na. Layas na. Marami sila kasing sinasabi sa atin na iba-iba raw ang aral natin, paiba-iba. Kasi kami nasa totoo eh. Pagka hindi nag-iiba ang aral, hindi kami totoo. Layas na. Ay, kapatid ng Willie. Kung masama ang dila natin, mandaraya tayo, mga mali-mali ang sinasabi natin, hindi tayo papakinggan. Grabe na.